Hating gabi, mahimbing akong natutulog ngunit naguguluhan. Biglang may dumagan sa katawan ko. Asawa, huwag kang ganyan, antok na antok ako. Malabo akong nagpihit. Gusto kong tanggalin ang kamay na nasa baywang ko. Ngunit ang kamay na yon ay hindi tumigil. Sa halip, lalo itong naging malikot. Dahan-dahang umakyat sa gilid ng aking baywang. Bigla akong nagulat sa aking isipan. 3 buwan na kaming may tahimik na pag-aaway ng asawa ko. Hindi nga niya ako hinahawakan. Ayaw man lang akong tingnan ng diretsyo. Paano siya biglang makikipagbati? Bukod pa riyan, nakaamoy din ako ng usok. Ang mabigat at murang amoy ng sigarilyo na may halong lamig ng gabi ay pumasok sa aking ilong. Ang asawa ko ay hindi kailanman naninigarilyo. Kaya ang lalaking nasa tabi ko ay talagang hindi siya ang aking asawa. Nang mapagtanto ko yon, nanigas ang buong katawan ko. Biglang naging malinaw ang isip ko. Sa bigat na dumadagan sa akin, nararamdaman kong ito ay isang matipunong lalaking nasa hustong gulang. Nakadikit ang kanyang dibdib sa aking likod. Mabigat at mabilis ang kanyang paghinga. May dala ring matagal nang pinipigilang kasabikan. Nakapikit ang aking mga mata. Tensyonado ang buong katawan ko, natatakot na gumawa ng ingay. Patuloy kong pinapahina ang aking paghinga. Dahil takot akong magalit siya. Mabilis na sumagi sa isip ko ang maraming ideya ng pagtakas. Sino siya at kailan siya pumasok? Ano ang gusto niyang gawin? Nang makita ng lalaki sa tabi ko na hindi ako gumagalaw, akala niya ako'y mahimbing na natutulog. Lalong naging matapang ang kanyang mga galaw. Dumampi ang magaspang niyang mga daliri sa aking tiyan. May pagsubok at kasakiman. Pinagkiskisan ko ang aking mga ngipin. Pinilit kong panatilihing mahinahon ang aking paghinga. Ano ang gagawin ko? Sino ang lalaking ito? At kailan siya pumasok? Nakalimutan ko bang isara ang pinto bago matulog? Impossible. Ang unang bagay na ginagawa ko pag-uwi araw-araw ay otomatikong isara ang pinto. 10 taon ko nang ginagawa ang ugaling ito. Hindi ko ito makakalimutan. At naaalala ko ng malinaw. Bago matulog, sadyang sinuri ko ang kandado ng pinto. Sandali. Anong oras na ngayon? Ang asawa ko ay isang programmer. Madalas siyang mag-overtime hanggang alas 10 ng gabi. Kakain siya ng merienda sa gabi, sasakay ng shuttle pauwi. At aabot ng 1:00 ng madaling araw. Kahit na nag-aaway kami ngayon. Pero umuwi pa rin siya gabi-gabi para matulog. Kung nandito lang ang asawa ko, tiyak na hindi papasok ang estrangherong lalaki. Tiyak na tatakbo siya dahil takot. Palihim akong nagmulat ng aking mga mata. Ngunit napakadilim ng loob ng bahay. Hindi maganda ang gabi ngayon. Sa bintana, ilang mahinang sinag ng bituin lang ang pumapasok. Kahit ang hugis ng kurtina ay hindi makita. Malabo ang anino ng lalaki sa tabi ko. Isang matangkad at itim na balangkas lang ang nakikita. Nakadagan sa akin. Hindi ko makita ang kanyang mukha. At hindi rin ako nangangahas tumingin. Ngunit sigurado ako na hindi ito ang asawa ko. Mas payat ang asawa ko kumpara sa kanya. At walang ganito kabigat na paghinga. Nakinig akong mabuti. Tahimik ang sala. Walang anumang galaw. Kapag umuwi ang asawa ko, naliligo muna siya. Naririnig ko ang tunog ng umaagos na tubig. Ngunit ngayon walang anumang tunog. O kaya naman, sinamantala ng lalaking ito ang sandaling bumukas ang pinto nang umuwi ang asawa ko. At inatake siya. Ang ideyang ito ay sumagi sa isip ko. Pinawisan ang aking likod ng malamig na pawis. Hindi ko na nangahas isipin pa. Hindi na matatakasan ang katotohanan. Ang lalaki sa tabi ng kama ay patuloy na humahawak sa akin. Ang kanyang kamay ay dumulas mula sa aking tiyan patungo sa aking baywang. At sinusubukan pang tanggalin ang aking pantulog na pantalon. Sinubukan kong lokohin siya. Asawa. Sobrang pagod ako ngayong araw. Sa ibang araw na lang tayo, okay? Ang boses ko ay may pagkaantok at lambing ng bagong gising. Kailangan kong kunwaring ang estranghero ang asawa ko. Para lokohin siya na tumigil. Ngunit hindi pinansin ng lalaki ang sinabi ko. Isang kamay lang niya, madali niyang nahawakan ang 2 pulso ko. Ang malaking agwat ng lakas sa pagitan namin. Isang kamay lang niya, hindi na ako makagalaw. Kung maglalaban kami, tiyak na matatalo ako. Buti na lang nagkunwari akong tulala. Kaya hindi niya ako direktang sinaktan. Mabilis na umandar ang utak ko. Kailangan kong humanap ng ibang dahilan. Mahal, ang sama mo naman. Wala na akong magagawa sa'yo. Sinadya kong magmaktol sa malambing na tono. Pagkatapos, bigla kong binago ang usapan. Pero nauuhaw ako ng sobra. Parang masusunog na ang lalamunan ko. Mahal, pakikuha mo muna ako ng maiinom na tubig. Siyang totoo, epektibo ang pagkukunwari ko. Tumigil saglit ang lalaking estranghero. Tila naiinip na siya. Pero binitawan niya ang pagkakahawak sa aking mga kamay. Umubo siya ng mahina. Nagtaka ako nang tumayo siya at pumunta sa sala. Ang paos niyang ubo ay lalo akong naniwala. Ito ay tiyak na hindi ko asawa. Kahit na may sipon ang asawa ko kamakailan. Iba ang tunog ng ubo niya. Palihim kong pinanood ang lalaki habang nawawala ang kanyang anino sa pintuan ng kwarto. Sa pamamagitan ng mahinang liwanag ng bituin sa labas ng bintana. Maaaring makita na siya ay may taas na 1.8 metro o higit pa. At matipuno ang kanyang pangangatawan.
Tiyak na hindi ko siya matatalo sa laban. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas. Kung tatakas ako, dapat akong dumaan sa sala kung nasaan ang lalaki. Ngunit tiyak na mahuhuli ako. Ang kwarto ay nasa dulo ng pasilyo. Ang pintuan ay nasa kabilang bahagi ng sala. Mga 10 metro ang tuwid na distansya. Ngunit ang 10 metrong iyon ang pagitan ko sa buhay at kamatayan. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Ang bahay ay nasa ika-10 palapag o higit pa. At may rehas na bakal sa bintana. Talagang walang paraan para makatakas ang isang tao. Kahit walang rehas na bakal. Tumalon mula sa mataas na lugar. Ay tiyak na kamatayan din. Kaya hindi ako maaaring lumaban ng direkta. Kailangan kong gumamit ng talino. Pagkatapos ng isang pag-isip at pakikibaka, nagpasya akong ituloy ang pag-arte. Napagkamalan kong asawa ko ang estranghero. Kailangan ko munang pakalmahin siya. Makakuha ng ilang oras. Hintaing umuwi ang asawa. Bumalik agad ang lalaking hindi kilala. Mabigat ang mga hakbang. Binigyan niya ako ng isang bote ng tubig. Malamig ang bote. Tiyak na mineral water na kakalabas lang sa refrigerator. Maingat kong tinanggap ang tubig. Lalo akong naging sigurado sa aking isip. Kung asawa ko yon, alam niyang natatakot ako sa lamig. Bibigyan niya lang ako ng isang basong mainit na tubig. Kailanman ay hindi niya ako papainumin ng malamig na tubig. Ngunit ngayon ay hindi ko dapat ipakita na alam ko. Kailangan ko munang pakalmahin siya hanggat maaari. Salamat, asawa ko. Ang aking boses ay malambing at puno ng alindog. Pagkatanggap ko ng bote, nagkunwaring uminom ng ilang lagok. Ang estranghero ay tila nawawala ng pasensya. Bago pa man ako makaubos ng tubig, diretso siyang sumugod sa akin. Mabilis niyang inagaw ang bote ng tubig sa aking kamay. Inihagi sa tabi ng kama. Bukod sa amoy ng sigarilyo, may amoy din siyang pawis. Ang amoy ay nakakasakal sa akin, halos mamatay. Ito ang amoy ng asido ng mahabang hindi naliligo. At may halong murang tabako. Nakakasuka. Agad kong ibinaling ang mukha. Iniwasan ko ang kanyang amoy hanggat maaari. Mahal kong asawa. Pagod at antok pa rin ako. Hayaan mo munang magpahinga ako sandali. Bukas maaga pa akong papasok sa trabaho. Diretsong binaliwala ako ng lalaki. Ang bigat ng kanyang paghina ay dumampi sa leg ko. Simula na niyang hilahin ang pantulog ko. Pinilit kong ingatan ang aking katawan. Ngunit napakalakas ng lalaki. Hindi ko siya mapigilan. Masakit din ang pagkakahawak niya sa pulso ko. Kaya sumabay na lang ako sa kanyang lakas. Napabuntong hininga ako. Nagkunwari akong walang magawa. Sandali lang, asawa ko. Pupunta lang ako sa banyo. Sa wakas ay tumigil ang kanyang mga kamay. Parang mas nainis siya. Nagsalita siya ng paus. Dali, pumunta ka. Boses na mababa at hindi pamilyar. Parang papel de liha ang pakiramdam. Sige, asawa, hintayin mo ako. Nagpanggap akong hindi napansin ang kakaiba sa boses. Itinataas ko pa ang kamay at marahang hinawakan ang mukha ng lalaki. Natamaan ng aking mga daliri ang kanyang baba. Ang mga balbas niya ay mas matigas at mas masakit kaysa sa asawa ko. Pinilit kong tiisin ang hindi komportable. Ngumiti ako ng pabebe. Sa dilim, naramdaman ko na naninigas ang katawan niya. Lalong bumilis ang kanyang paghinga. Nanginginig pa ang buo niyang katawan. Iyon ay ang hindi mapigil na kasiyahan at pananabik. Mas bumilis ang tibok ng puso ko. Parang sasabog na sa dibdib ko. Nararamdaman ko kung gaano siya kadesperado. Kung gaano siya hindi makapaghintay. Tumayo ako at lumabas ng silid tulugan. Sinikap kong maging natural ang bawat hakbang. Nakayapak na humakbang sa malamig na sahig. Sa sandaling lumabas ako ng silid. Bumulwak sa puso ko ang matinding kaguluhan. Kitang-kita ang balangkas ng sala sa dilim. Naroon ang pintuan. Kailangan lang ng 8 hakbang, 6 na hakbang. Mahahawakan ko na ang doorknob. Buksan ang pinto at magmadaling lumabas, doon ang hagdan. Pigilan ko ang pagnanais na makipagsapalaran. Pero nakayapak ako ngayon. Kung hindi ako nakatakas at mahuli niya ako, hindi ba malalaman lahat? Ano ang gagawin niya sa akin? Magagalit ba siya at mapahiya? Nasaan ang kutsilyo niya? May dala ba siyang kutsilyo? Kumaliwa papunta sa banyo. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Kanina, mula sa master bedroom hanggang sala, wala akong nakita na cellphone ko. Bago matulog, inilagay ko ito sa bedside table. Pero ngayon, wala na. Tiyak na itinago ito ng lalaking ito. Imposible nang tumawag sa pulisya. Ang pag-asa ko ngayon ay, maantala ang estrangherong lalaking ito hanggat maaari. Hanggang sa umuwi ang asawa ko. Kailan kaya uwi ang asawa ko? Anong oras na ba ngayon? Tapos na ba siya sa trabaho? O baka nakauwi na siya? Pero bakit ang tahimik ng bahay? Hindi ko na kayang mag-isip pa. Biglang may kumatok sa pinto na lalaking estranghero. Mabilis at naiinip ang tunog. Tapos ka na ba? Nakaramdam ako ng takot. Muntik na akong sumigaw. Sumagot ako. Tapos na. Bahagyang nanginginig ang boses ko. Humina ako ng malalim. Sinikap kong kumalma. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ang pinto. Hindi ako nagbuks ng ilaw. Hindi ako nangahas na imulat ng todo ang mata. Sapagkat kung makikita ko ang mukha ng lalaki,
Baka talagang mawawalan na ako ng buhay. Sa maraming kaso, dahil nakita ng biktima ang mukha ng pumatay. Kaya pinatay siya upang takpan ang krimen. Ngunit sa sandaling binuksan ko ang pinto. Dumiretso ang lalaki at hinawakan ako. Napakalakas ng pagkakahawak kaya napaatras ako. Hindi ako nangahas na lumaban. Dahil ilang beses na akong nagdahilan. Kung lalaban pa ako at tatanggi, tiyak na maghihinala siya. Bakit paulit-ulit natatanggihan ng asawa ang kanyang asawa? Napilitan akong ngumiti. Mahina ang boses. Nagmamadali ka talaga. Sandali lang. Kukuha ako ng isang bagay. Ngunit hindi pumayag ang lalaki. Mas hinigpitan niya ang paghawak sa aking pulso. Hindi na kailangan yon. Ang malamig na boses ng lalaki ay nagpatumba sa akin. Walang anumang pahintulot sa kanyang tono. Ito ay utos sa pilitan. Marahan ko siyang tinulak. Nagpatuloy ako sa paglalambing. Mahal, na pag-usapan na natin. Sa mga susunod na taon, walang anak. At ngayon ang araw ng aking panganib. Sadyang binigyang diin ko ang salitang panganib di. Sana ay magkaroon siya ng pag-iingat. Ngunit narinig ng estranghero ang aking sinabi. Parang mas natuwa siya. Lalong naging mabigat ang kanyang paghinga. Lumakas ang pagkakahawak niya. Masakit ang pagkakapit sa aking pulso. Asawa, nasasaktan mo ako. Likas akong nagpupumiglas. Gayunpaman, ang hininga ng lalaki ay naging napakainit. Ang matagal nang pinipigilang pagnanasa. Halos masunog na siya nito. Hindi ko na kayang harapin. Mabilis ang pagtakbo ng aking isip. Iniisip ko kung anong dahilan ang gagamitin para tablan siya. Pero biglang ang isang kamay ng lalaki ay pumuwersa pataas. Sinakal ang aking leg. Sumikip ang 5 daliri. Agad akong hindi makahinga. Ang boses ng lalaki na parang demonyo. Umalinggaw sa aking tainga. Maging mabait. Makipagtulungan ng mabuti. Isa-isang salita. Mababa at mapanganib ang kanyang boses. Parang dila ng ahas. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi na ako nagsalita pa. Sunod-sunod na tumango na lang ako. Ang bigat sa aking leg ay halos sumakal sa akin. Tanging pagmamakaawa sa tingin ko ang aking nagawa. Bahagyang lumuwag ang lalaki. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang kamay sa aking leg. Handa itong sumakal muli anumang oras. Humihingal ako. Malalim at malalaki ang aking paghinga. Sa aking isip, tanging dasal ang aking magawa. Sana'y bumalik agad ang asawa ko upang iligtas ako. Diretso akong hinila ng lalaki patungo sa silid tulugan. Mabagsik ang kanyang paghatak. Para akong isang bagay na hinihila. Sinikap kong sumabay sa kanyang mga hakbang. At ang aking isip ay nag-isip ng paraan para makatakas. Ramdam pa rin ang hawak sa aking leg. Ang takot na malamig at nakasasakal. Lalo akong naging alerto. Asawa, teka lang. Pupunta ako sa balkonahe para kumuha ng tuwalya. Para saan ang tuwalya? May pag-iingat sa boses ng lalaki. Mamaya, kapag nadumihan ang kumot. Hindi, sa amin mga babae mo na lang sabihin. Sandali lang, babalik ako agad. Marahan kong tinapik ang braso ng lalaki. Nagkunwaring parang matagal ng mag-asawa na magiliw. Pero nanginginig ang loob ko. Tumahimik siya ng 2 segundo. Bilisan mo. Humina ako ng malalim. Hakbang-hakbang na naglakad palabas ng pinto. Mabilis na tumibok ang puso ko. Sa sandaling lumabas ako ng pinto. Bigla akong nagdesisyon. Pinabilis ang aking hakbang. Mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Nakatitig ang aking mga mata sa pinto. Ang pintong iyon ay halos makita sa dilim. 7 hakbang lang, hindi 5. Mahahawakan ko na ang hawakan ng pinto. Kapag bumukas ang pinto, mabilis akong makakalabas. Pagkatapos, bumaba ng hagdan papunta sa security booth at tumawag ng pulis. Naisip ko na ang daan para makatakas. Buksan ang pinto at lumabas ng mabilis. Kaliwa, doon ang hagdan. Tumakbo pababa ng 18 palapag ng hagdan. Pagkatapos, tumakbo papunta sa security booth sa gate ng subdivision. 24 na oras nakaduty ang guard. Kapag nakarating doon, ligtas na ako. 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang, subalit bigla. Ang malamig na boses ng lalaki ay narinig ko sa likod. Ano ang ginagawa mo? Namanhid ang buong katawan ko. Agad na nanigas ang dugo ko. Lumingon ako at nakita ko ang estranghero na nakatayo sa likod ko. Wala pang 1 metro ang layo. Parang isang itim na pader na humaharang sa aking daan palabas. Ako. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Nanginginig ang aking mga labi. Blanko ang isip ko. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang lalaki. Kailan mo nalaman? Napakatahimik niyang nagtanong. Parang nag-uusap lang. Kinakabahan akong lumunok. Nalaman kong nahuli na ako. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos na mapilitan, bigla akong hindi na gaanong natakot kumpara kanina. Siguro dahil parang wala nang pakialam. Siguro dahil sobrang takot na. Sa halip, naging kalmado ako. Paano mo nalaman na nagpapanggap lang ako? Narinig ko na nanginginig ang boses ko. Tumawa ng pahamak ang lalaki. Ang tawa na yon ay nakakatakot sa dilim. Itinaas niya ang kamay. Inikit ang malaking kamay sa balikat ko.
Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri. Parang hinahagod ang isang minamahal na bagay. Hindi mo pinatakbo ang tubig sa banyo kanina. Kinabog ang dibdib ko. Totoo, sobrang tense ko kanina. Nakalimutan ko ang detalye ng pag-flush. Ang isang taong talagang umihi. Paano posibleng hindi mag-flush? Pagkatapos, bago pa ako makareact, hinawakan ng lalaki ang buhok ko. Hinila ako pabalik sa kwarto. Matinding sakit ang naramdaman ko mula sa anit. Napilitan akong sumunod sa kanya na pasuray-suray. Sa sandaling ito, talagang nagpanik ako. Bumaha ang takot sa akin. Nagsimula akong magmakaawa na pakawalan ako. Pakiusap kung may sasabihin ka, pag-usapan natin ng maayos. May pera ako, mabibigay ko sa'yo. Wala akong sasabihin. Pangako, pangako. Inihagis ako ng lalaki sa sahig. Sumayad ang tuhod at siko ko sa sahig. Sumakit kaya namula ang mata ko. Tumingin siya sa akin mula sa taas at sinigawan ako. Ernest Cruz, basta makikipagtulungan ka. Hindi rin kita sasaktan. Sunod-sunod akong tumango. Ngunit kasabay nito, nagkaroon ako ng pagdududa sa puso. Paano nalaman ng lalaking ito na Cruz ang apelyido ko? At tinawag akong Ines Cruz. Ang tawag na ito ay masyadong formal. Parang pagiging magalang sa pagitan ng mga estranghero. Baka kilala niya ako. Hindi ko alam kung sino siya. Tahimik akong tumingala. Sa tulong ng mahinang liwanag ng bituin sa labas ng bintana, natuklasan ko ang tingin ng estrangherong lalaki. Sa sandaling ito, nakatingin siya sa akin mula sa itaas. Tila pinagmamasdan ang kanyang biktima. Tahimik na hating gabi. Narinig ko ang tunog ng kanyang paglunok. Ang tunog ng paglunok ay napakalinaw sa dilim. Lumiko siya at lumakad patungo sa maliit na sopa. Dahan-dahan siyang umupo. Ngumisi siya sa akin ng malamig. Bahagyang kinawayan ang kanyang daliri. Pakiusap, senyora, maging maagap ka. Kung hindi. At nakita kong kumuha siya ng punyal mula sa kanyang baywang. Kumikinang ito ng madilim sa dilim. Inikit niya ang talim sa kanyang labi. Dahan-dahang iniabot ang kanyang dila at dinilaan ito. Ang galaw ay mabagal at mapanlinlang. Kahit hindi ko makita ang kanyang itsura. Ngunit naiisip ko ang kanyang sobrang sakim na ekspresyon. Sabay na bumuhos ang takot at kahihiyan sa aking puso. Lumuhod ako sa sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Tumayo ako. Nanghihina ang aking mga binti. Lumapit sa harap ng estrangherong lalaki. Nararamdaman ko ang kanyang titig na parang tunay. Dumidikit sa aking katawan. Sakim at nag-aalab. Ang aking pisngi ay namula. Nanginginig ang mga daliri kong hinawakan ang laylayan ng damit. Pagkatapos ay dahan-dahan kong hinubad ang aking damit na panlabas. Ang damit ay dumulas mula sa aking katawan. Nahulog sa sahig. Naglabas ng mahinang tunog. Ang paghinga ng lalaki ay naging mas mabigat. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang halimaw. Ang kumikinang na punyal ay umuuga sa kanyang kamay. Sumasalamin sa mahinang liwanag ng bituin sa labas ng bintana. Ang puso ko ay mabilis na tumibok. Halos lumabas na sa aking lalamunan. Ngunit sa aking isipan, ang pindutan na palihim na pinindot 10 minuto ang nakalipas sa banyo. Isang pindutan ng alarma na nagkukunwaring saksakan ng kuryente. Ay ang tanging pag-asa ko. Kailangan kong magdalay. Kailangan kong maghintay. Huwag mo akong saktan. Huhubad ako. Ayan, huhubad na ako. Nanginginig ang boses ko. May hikbi sa aking boses. Mabagal na mabagal ang kilos. Nagkukunwaring binubuksan ang mga butones ng panyama. Bawat segundo ay tila isang siglo ang haba. Ang tingin ng lalaki ay parang malagkit na ahas na gumagapang sa aking katawan. Puno ng nakakasulasok na pag-aangkin. Ganyan. Dahan-dahan lang. Ang boses ng lalaki ay may kasiyahang parang hinahangaan ang kanyang biktima. Ernest Cruz, mas maganda ka pa sa iyong litrato. Nanlamig ang kalooban ko sa sinabi niya. Kilala nga niya ako. At nakita na niya ang aking mga litrato. Ngunit sa sandaling ito, wala akong pan na mag-isip ng malalim. Kailangan ko lang magpatagal ng oras. Ang aking kamay ay huminto sa ikalawang butons. Hindi ko ito mabuksan. Masyado akong kinakabahan. Nanginginig ang aking kamay. Bulong ko. Ang boses ay may tamang antas ng takot. Tila nasisiyahan ang lalaki sa ganitong pakiramdam ng kontrol. Sumandal siya sa likod ng sofa. Pinapaikot ang punyal sa kanyang mga daliri. Huwag magmadali. Marami akong pan. Dahan-dahan mo lang buksan. Kumagat ako sa aking labi at patuloy na nag-aatubili. Mabilis na tumakbo ang aking isip. Sino ba talaga siya? Bakit niya ako kilala? Litrato. Anong litrato? Sinadya kong tanungin sa nanginginig na boses. Para makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya. Ngumisi ang lalaki. Sa dilim, kumikinang ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag. Yung mga litrato sa cellphone ng asawa mo. Ang inyong kasalang litrato. At maganda raw ang porma mo habang nagsasampay ka sa balkonahe. Biglang bumagsak ang aking puso. Nakita na niya ang cellphone ni Miguel Santos. O kaya'y ipinakita ni Miguel Santos sa kanya. Nitong nakaraang 2 buwan, nag-aaway kami ni Miguel Santos. Halos hindi na nag-uusap. Araw-araw siyang maagang umaalis at gabi na umuwi.
Para kaming magkasamang estranghero. Bakit may mga litrato ko ang kanyang cellphone? At paano ito napunta sa lalaking ito? Kilala mo ba ang asawa ko? Nagtanong ako ng may pag-aalinlangan. Ang mga galaw ng kamay ko ay dahan-dahan pa rin. Hindi sumagot ang lalaki. Tinapik lang ang armrest ng sofa gamit ang kanyang kamay. Naglabas ng mahinang tunog. Wala nang daldalan. Magpatuloy sa pag-antala. Alam kong hindi na ako pwedeng magtanong. Kailangan ko na lang magpatuloy sa pag-aaligid habang binubuksan ang 3 buttons. Sa sandaling iyon, tumulog ang isang malinaw at mabilis na katok. Katok, katok, katok. Bigla kaming natigilan ng lalaki. Agad na nanigas ang katawan ng lalaki. Tumitig sa akin ng matalas ang kanyang mga mata. Pababa ng boses. Matinding tanong. Sino? Ikaw ang may kagagawa nito. Angkop na nagpanggap akong nagulat sa aking mukha. At isang bahagyang pag-asa na may pagkalito. Agad itong naging takot at mariin akong umiling. Hindi ko alam. Baka nakalimutan ng asawa ko ang susi. O ang administrasyon ng gusali. May problema kamakailan ang mga tubo sa aming gusali. Sabihin nila na maaaring may inspeksyon sa gabi. Sinadya kong banggitin ang administrasyon. Para bigyan ng makatwirang pagkakakilanlan ang posibleng tagapagligtas sa labas ng pinto. At para subukang bawasan ang pag-ingat ng lalaki. Ngunit biglang tumayo ang lalaki. At isang mabilis na hakbang na humarap sa akin. Isang kamay ang biglang dumikit sa aking tagiliran. Ang boses ay malamig at matalas. Tumahimik ka, kahit sino pa yan. Paalisin mo siya. Kung magsasalita ka ng isang salita, sasaksakin kita agad. Buksan mo ang pinto. Tulad ng sinabi mo kanina. Baka inspeksyon ng administrasyon. Paalisin mo siya. Ang malamig na dulo ng kutsilyo ay naghatid ng lamig sa manipis kong pantulog. Nanginginig ako at paulit-ulit na tumango. Naiintindihan ko. Hindi ako magsasalita ng walang ingat. Ang lalaki ay nakadikit sa likod ko. Nakatago ang punyal sa pagitan ng kanyang braso at ng aking katawan. Sumilong siya ng patagilid sa pintuan. Sa bulag na bahagi ng paningin. Nararamdaman ko. Ang mabilis niyang paghinga na humihihip sa aking batok. May tensyon at karahasan. Humina ako ng malalim. Sinikap kong gawing normal ang boses. Ngunit ang bahagyang panginginig ay mahirap pa ring itago ng lubusan. Sino yan? Tinanong ko sa labas ng pinto. Isang tinig ng isang nasa katanghalian na lalaki ang narinig mula sa labas. Magandang gabi po, ako si John, nakaduty sa property management. Natanggap ng aming monitoring center ang alarm signal mula sa inyong bahay. Ipinapakita na problema sa kuryente. Pumunta ako upang tingnan ang sitwasyon. Ayos lang po ba kayo? Biglang kumaba ang puso ko. Totoo nga, property management iyon. Ngunit ang iniulat ay problema sa kuryente. Mukhang gumana ang nakatagong buttons na pinindot ko. Ngunit hindi direktang sinabi ang saklolo o alarma. Nagbigay ito ng pag-asa. Dinagdagan din ito ang hirap ng pakikipagtagalan. Naramdaman ko na humigpit ang kamay sa aking baywang. Ano yon? Problema sa kuryente. Wala namang problema. Baka maling alarm lang. Handa na kaming matulog. Sadyang binigkas ko ng mariin ang salitang kami. Upang ipahiwatig na may lalaki sa bahay. Sana ay maging alerto ang property management. 2 segundo ang katahimikan sa labas ng pinto. Pagkatapos ay muling narinig ang boses ni John mula sa labas ng pinto. Ang tono ay may profesional na pagpupumilit. Ma'am, ayon sa patakaran, nakatanggap kami ng alarma. Kailangan naming kumpirmahin ng personal bago namin maklear ang tawag. Kung hindi, patuloy na mag-aalarma ang sistema. At ang signal kanina ay medyo apurahan. Buksan niyo lang ang pinto para makita ko ang electrical panel. Sandali lang, hindi kayo abalahin sa inyong pahinga. Sa sandaling iyon, ang lalaki sa labas ay suminghal ng may paghamak. Sinabi niya ng pabulong. Sabihin mo sa kanya na tingnan ang electrical panel sa pasilyo. Bigyan mo lang siya at huwag kang gagawa ng kalokohan. Wala akong magawa kundi abutin at dahan-dahang buksan ang tanikala ng pinto. Ang tunog ng metal na tanikala ay nakakabingi sa katahimikan. Pagkatapos ay pinihit ko ang kandado ng pinto. Bumukas ang pinto ng isang siwang. Si John mula sa property management ay nakasuot ng uniforme. May dala siyang flashlight at work logbook, nakatayo sa labas ng pinto. Nakita niya na maputla ang aking mukha. Medyo magulo ang buhok. Nakasuot ng pantulog, kumislap ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng flashlight ay dumaan sa aking mukha. Hindi sinasadyang pumikit ako. Ma'am, mukha kayong may sakit. Sigurado bang wala kayong problema? Sinubukan ni John na sumilip sa loob ng bahay. Ngunit napakaliit ng siwang ng pinto. Wala siyang makita. Umurong ako ng kaunti sa gilid. Itinuro ko ang fuse box sa entrance. Sinisikap kong manatiling kalmado. Wala talaga. Malamang napundi lang ang breaker. Nandoon ang fuse box, pakitingnan po. Noong ako ay umurong at tumuro sa entrance. Ang lalaking nakadikit ng mahigpit sa likod ko. Dahil sa anggulo. Isang bahagi marahil ay kumislap ng bahagya sa siwang ng pinto. Napansin ko na bahagyang kumunot ang noo ni John. Bilang isang bihasang tauhan ng property management. Maaaring nakaramdam siya ng kaunting hindi tama. Ang babaeng residente ay mukhang masyadong tense.
At tila masyadong madilim sa loob ng bahay. Walang ilaw na nakabukas. Hindi siya agad pumunta sa fuse box. Sa halip nakatayo lang siya. Ang tono niya ay naging mas mahinahon. Ngunit may pagtatanong. Ma'am, nasa bahay ba ang asawa ninyo? Kung maaari po, mas mainam na tingnan din kung may sira ang mga appliances sa bahay. Sinusubukan niya ako. At gusto ring kumpirmahin kung may ibang lalaki sa bahay. Nanigas ang katawan ng lalaki sa likod ko. Pumuwersa ang braso na nasa baywang ko. Dumating ang isang matinding kirot. Muntik na akong sumigaw. Sa sandaling iyon, nagsalita ang lalaki sa likod ko. Ginagaya niya ang boses ng lalaki. Pero sadyang ibinababa ang boses. Parang magulo at naiinip. Tapos na ba kayo? Gabi na. Wala kaming problema. Ito'y hindi boses ng asawa ko. At ang pagkainip na yon, parang nagtatakip lamang ng katotohanan. Lalong kumunot ang noo ni John. Lalong lumalim ang kanyang hinala. Hindi siya umalis. Sa halip, gamit ang liwanag mula sa pintuan. Mas pinagmasdan niya ako ng mabuti. Nakita ko ang kanyang mga mata na dumaan sa aking mukha. Pagkatapos ay tumigil sa aking kamay na nasa tabi ko. Bahagya akong nanginginig. Kitang-kita ang panginginig. Tumingin siya muli sa aking mga mata. Puno iyon ng takot. Hindi ng pagkainis dahil sa pagkagambala. Biglang nagtaas ng boses si John. Naging seryoso ang kanyang tono. Ma'am, kailangan mo ba ng tulong? May mga security personnel ang aming administrasyon. Maaari silang umakyat agad. Parang isang kulog ang mga salitang iyon. Ang lalaki sa likod ko, halatang hindi inaasahan na ang administrasyon, ay magiging ganito katatag at mapagmatsyag. Biglang naging napakabilis ng kanyang paghinga. Lalong tumigas ang sundang na nakatutok sa aking baywang. Naramdaman ko ang hapdi ng balat na nahiwa. Dahil sa kagipitan, ang lalaki. Bigla akong hinila paatras. Ang lakas ay nagpaatras sa akin ng pasuray-suray. At siya mismo ay tuluyang lumitaw sa pintuan. Sa paningin ni John, kahit madilim ang liwanag, ngunit ang matangkad na estrangherong anino, at ang sundang na kumikinang sa dilim sa kanyang kamay, ay hindi na maaaring itago. Sumigaw ang lalaki kay John. Umalis ka, wala kang pakialam. Kung makikialam ka, papatayin kita. Biglang namutla si John. Mabilis na umatras ng isang hakbang. Agad na kinuha ang kanyang radyo. Control Central. Control Central. Tawag sa 1,803. May emergency. Isang pagnanakaw sa bahay. Humingi ng suporta. Agad na magpadala ng seguridad at tumawag sa pulis. Biglang mariing isinara ng lalaki ang pinto. Naglabas ng malakas na tunog ng pagkabangga. Nanginginig ang buong pintuan. Galit na galit ang lalaki. Lumingon at marahas akong inihagis sa sahig. Masamang babae. Niloko mo ako. Ang tingin ay mabangis na parang kakain ng tao. Bumagsak ako sa sahig. Masakit ang braso at likod. Ngunit narinig ang sigaw ng administrasyon sa labas ng pinto. At tunog ng intercom. Sa halip ay bumangon sa akin. Isang pag-asa na makaligtas sa kamatayan. Kahit natakot pa rin ang bumabalot sa buong katawan ko. Hindi ako. Tumawag na sila ng pulis. Hindi ka natatakas. Umalis ka na ngayon, oras pa. Nakahiga ako sa sahig. Paos na sabi. Ang mukha ng lalaki ay nakakapangilabot. Mabilis na lumakad papunta sa bintana. Tumingin sa ibaba. Narinig ko ang yapak sa ibaba ng gusali. At mahinang inday ng tao. Tunog ng intercom ng gwardiya. Napakalinaw sa kalangitan ng gabi. Lumingon siya at matitigan ako ng matindi. Ang mga mata ay baliw at nag-aalinlangan. Suwerte mo. Alam niyang kakaunti na ang oras. Kung magtagal pa, malaki ang panganib. Tiningnan niya ako ng mabangis. Parang gusto siyang tumakbo at bigyan ako ng huling saksak. Ngunit sa huli, ang instinct na mabuhay ang nanalo. Bigla siyang sumugod patungo sa kusina. Nakaupo ako sa sahig nang hihina. Ang matinding pagod matapos makaligtas. Naramdaman ang buong katawan. Nang hihina ang luha. Ngayon lang nagsimulang bumuhos ng hindi mapigilan. Sa labas ng pinto, si John, ang property management at ang mga dumating na gwardiya ay malakas na kumakatok. Yun Jai, kumusta po kayo? Nasa loob pa ba ang masamang tao? Tumawag na po kami ng pulis. Ligtas na po ba kayo? May pag-aalala sa boses ni John. Nagpupumilit akong bumangon. Nanginginig ang buong katawan ko. Pasuray-suray akong naglakad papunta sa pinto. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang kandado. Hinila ko ang pinto. Sa labas ng pinto ay nakatayo si John, kabado at hawak ang two-way radio. At dalawang security guard na may dalang rubber baton. Nang makita nilang ligtas ako, halatang nakahina sila ng maluwag. Tumakas siya mula sa kusina. Paos ang boses ko. May pag-iyak na dala ng takot, halos wala ng lakas. Nanghina ang aking mga binti at naupo ako sa sahig. Agad na sumugod sa loob ng bahay ang dalawang security guard. Patungo sa kusina. Lumuhod si Jun sa tabi ko. Nag-aalalang tanong. Ma'am, nasugatan ba kayo? Kailangan ba nating tumawag ng ambulansya? Umiling ako. Tapos tumango. Blanko ang isip ko. Sa malayo, unti-unting narinig ang tunog ng siren ng pulis. Lumalapit mula sa malayo. Lalong lumilinaw.
Hinigpitan ko ang aking jacket. Ang mga daliri ko ay patuloy pa ring nanginginig ng hindi ko kontrolado. Inalalayan ako ni June papunta sa sofa. Binigyan ako ng isang baso ng maligamam na tubig. Hinawakan ko ang baso gamit ang dalawang kamay. Ang init ng tubig ay dumaan sa salamin. Ngunit hindi nito napainit ang aking malamig na mga kamay. Ma'am, huwag kayong matakot. Darating na ang pulis. Nakatayo si June sa pintuan. Mapagbantay na nakatingin sa koridor. Tumango ako. Gusto kong magpasalamat. Pero parang may bumara sa aking lalamunan. Hindi ako makapagsalita. Pagkalipas ng 5 minuto, 2 opisyal ng pulis ang mabilis na pumasok sa aking bahay. Ang nangunguna ay mga 40 anyos. Parihaba ang mukha, matatag at matalas ang mga mata. Ang bata ay mga 27 o 28 anyos. May hawak na notebook. Ako si Officer Garcia mula sa istasyon ng pulisya ng distrito. Ito ang kasamahan kong si Officer Reyes. Ang iina ipinakita ng nag-aangking opisyal. Mahinahon ngunit propesyonal ang tono. Las Cruz, ligtas na kayo ngayon. Maaari ba ninyong sabihin sa amin kung ano ang nangyari? Humina ako ng malalim. Pinilit kong patatagin ang aking boses. May isang lalaki. Habang natutulog ako, pumasok sa aking silid. Nanlilisik ang mga mata ni Officer Garcia. Pag nanakaw sa bahay, umiling ako. Nanginginig ang boses. Gusto niya akong halayin. Nagkunwari akong natutulog. Nagkunwari na akala ko siya ang asawa ko. Niloko ko siya na kumuha ng tubig para sa akin. Tapos nagtungo ako sa banyo. Sa loob ng banyo, pinindot ko iyon. Ang alarm na nagkukunwaring saksakan. Mabuti. Kalmado kayo. Tama ang ginawa ninyo. Ano ang itsura ng lalaking iyon? Ano ang mga katangian niya? Tumango si Officer Garcia. Sinenyasan ang katrabaho na magtala. Ano ang mga katangian? Pinilit kong alalahanin. Bawat detalye ay tila inukit na malinaw. Napakalakas niya. Mahigit 1 metro 80. Napakalakas ng puwersa. Mabigat ang amoy ng sigarilyo sa kanya. At may amoy ng pawis. Parang ilang araw nang hindi naligo. Paos ang boses niya. Noong nagsalita siya, tinawag niya akong Ines Cruz. Las Cruz. Agad na napansin ni Officer Garcia ang detalyeng ito. Tinawag kanyang Ines Cruz. Hindi asawa o maganda o kung ano pa. Mariin akong tumango. Ines Cruz talaga. Yung napormal na tawag. At sinabi niya na mas kaakit-akit ako kaysa sa litrato. Nakita na niya ang aking litrato. Nagpalitan ng tingin sina Officer Garcia at Officer Reyes. Sa mismong sandaling iyon, mula sa pintuan ay may narinig na mabilis na yabag. Isang pamilyar na figura ang sumugod papasok. Shirley, okay ka lang ba? Natakot ako ng sobra. Paano nangyari ang ganitong bagay? Si Miguel Santos ay nakasuot ng karaniwang plaid shirt ng programmer. Karaniwang suot iyon ng mga programmer. Medyo gusot ang kanyang buhok. Sa kanyang mukha ay may tamang-tamang pagkabigla at pagkabalisa. Mabilis siyang lumapit sa akin. Yumakap sa akin at hinawakan ang aking kamay. Hindi ko sinasadyang inurong ang aking kamay. Iniwasan ang kanyang pagdampi. Naniga sa ere ang kamay ni Miguel Santos. Isang saglit na kahihiyan at hindi natural ang dumaan sa kanyang mukha. Ngunit mabilis na natakpan ng pag-aalala. Matalas na napansin yon ni Officer Garcia. Ang maselang interaksyon namin. Tumingin siya kay Miguel Santos. Ikaw si Ginoong Miguel Santos, asawa ng biktima. Tumayo si Miguel Santos. Humaharap sa opisyal. Nagmamadali ang tono. Opisyal. Nakatanggap ako ng tawag mula sa bahay. Kaya agad akong umuwi. Ang asawa ko. Ang masamang lalaking iyon. Wala ba siyang ginawa sa kanya? Mabuti na lang at agad nakahingi ng tulong si Ines Cruz. Ang suspect ay nagulat at tumakas. Kasalukuyan kaming nag-imbestiga ng sitwasyon. Ginoong Santos, ikaw ba ay nag-overtime sa opisina ngayong gabi? Tumango si Miguel Santos. Sa tiyak na tono ay sinabi. Ang aming project team ay nagmamadali sa schedule kamakailan. Halos araw-araw kaming nag-overtime hanggang hating gabi. Ngayong gabi rin, mga 11:30 na ako umalis sa opisina. Tapos kumain ako ng merienda sa food stall sa ilalim ng opisina. Sumakay ako ng bus na -12 pabalik. Pagdating ko sa gate ng komunidad, nakatanggap ako ng tawag. Tumango si Officer Garcia. Naitala ko ito. Pagkatapos ay humarap siya sa akin. Las Cruz, kanina mo sinabi. Tinawag ka niya na Ines Cruz. Ang pagtango ko na ito ay isang detalye na bumabagabag sa akin. Sigurado akong Ines Cruz ang itinawag niya sa akin. Opisyal. Kilala niya ako. Tiyak na hindi siya isang magnanakaw na random na kumikilos. Tumingala ang katabing Officer Reyes at nagsabi. Hindi rin kakaiba na malaman ng estranghero ang apelyido. Tulad ng sa paghahatid ng package, pagkain, o pagtagas ng impormasyon mula sa administrasyon ng gusali. Umiling ako at mariing sinabi. Iba ang pakiramdam ko. Ang tono niya ay hindi tulad ng natutunan niya ito sa ganoong paraan. At tila pamilyar siya sa ayos ng aking bahay. Alam niya na nasa pasilyo ang kahon ng kuryente.
At siya mismo ay kumuha ng malamig na tubig mula sa refrigerator sa kusina para sa akin. Alam niya na ayaw ko ng mainit na tubig. O nagkataon lang ba ito? At noong sumugod siya sa akin, parang naamoy ko bukod sa amoy ng sigarilyo at pawis. May kaunting amoy ng kape. Medyo katulad ng kay Miguel Santos. Amoy ng murang instant na kape mula sa pantry ng kanilang kumpanya. Sa sandaling sabihin ito, ang mukha ni Miguel Santos ay namutla agad. Kahit na sinikap niyang itago ito. Ang mabilis na pagbabago sa kanya ay hindi nakataka sa aking mga mata. Bahagyang tumaas ang boses ni Miguel Santos. Shirley, anong kalokohan ang sinasabi mo? Maraming tao sa aming kumpanya ang umiinom ng kape. Paano ito magiging isang pahiwatig? Opisyal, tiyak na labis na natakot ang asawa ko at nalilito. Hindi pinansin ni Officer Garcia ang paliwanag ni Miguel Santos. Mahigpit niyang hinawakan ang pahiwatig na ito. Amoy ng kape, anong uri ng kape? Maaari mo bang tukuyin? Hindi ko masabi, parang isang karaniwang instant na kape na pampagising. Medyo katulad ng amoy na nasa tasa na minsan inuuwi ni Miguel Santos sa hating gabi. Humarap si Officer Garcia kay Miguel Santos, mahinahon ang tono ngunit may presyon. Ginoong Santos, tila kailangan naming alamin ang sitwasyon sa iyong kumpanya. Mayroon bang kamakailang kakaibang kilos na empleyado sa iyong kumpanya? O mayroon bang tao na maaaring sa pamamagitan ng anumang paraan ay nalaman ang iyong address? At maging ang kasalukuyang kalagayan ng relasyon mo at ng iyong asawa? Medyo nanginginig ang tingin ni Miguel Santos, naging hindi natural ang kanyang tono. Opisyal, maayos ang pamamahala ng aming kumpanya. Ang impormasyon ng empleyado ay lihim. At tungkol sa akin at sa aking asawa. Normal kaming mag-asawa, normal lang ang kaunting alitan. Ano ang kinalaman ng kasong ito? Matalim na tumingin si Officer Garcia kay Ginoong Santos. Hindi namin palalampasin ang anumang pahiwatig. Lalo na ang mga pahiwatig na may malinaw na direksyon. Mangyaring makipagtulungan sa amin. Bukas pupunta kami sa iyong kumpanya para sa isang follow-up investigation. Lumapit mula sa bintana ng kusina ang officer na nagsasagawa ng technical investigation. Captain Garcia, may nakitang malinaw na bakas ng pag-akyat sa labas ng bintana ng kusina. Pinaghihinalaang umakyat ang suspect sa pamamagitan ng gas pipe sa ibaba o sa plataporma ng aircon unit sa labas. Ang pamamaraan ay medyo sanay at tila may kaalaman sa estruktura ng gusali. Bukod dito, may ilang bakas ng sapatos sa sahig ng kwarto na hindi tumutugma kay MS Cruz o kay Emer Santos. Nakuha na namin ang sample ng mga bakas. Ngayong gabi, mag-aayos kami ng mga tao na magpapatrol sa paligid. At kukunin din ang lahat ng CCA sa loob at paligid ng komunidad. Kayo ay pansamantalang ligtas, ngunit manatiling alerto. Bukas ng umaga, mangyaring makipagtulungan si Emer Santos sa amin sa pagpunta sa kumpanya. Huminga ng malalim si Miguel Santos at pilit na tumango. Sige, officer, tiyak na makikipagtulungan ako. Sunod-sunod na umalis ang mga pulis at kawani ng property management, kami na lang ni Miguel Santos ang natira sa kwarto. Agad na nanlamig ang paligid. Sinubukan ni Miguel Santos na lumapit sa akin at palambutin ang tono. Shirley, samahan na lang kita ngayong gabi. Tiyak na sobrang takot ka. Binalot ko ng mahigpit ang kumot at umatras ng isang hakbang, iniwas ang kanyang tingin. Malamig ang aking boses. Hindi na kailangan. Ilalak ko ang pinto, kaya ko na. Bumalik ka na lang sa iyong kwarto. Bumuka ang bibig ni Miguel Santos. May sasabihin. Ngunit sa huli ay bumuntong hininga siya. Tumalikod at nagtungo sa silid panauhin. Pagdating sa pintuan, tumigil siya ng saglit at sinabi ng nakatalikod sa akin. Shirley, kahit ano pa ang isipin mo, talagang nag-aalala ako sa'yo. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang ang kanyang likuran hanggang sa mawala ito sa likod ng pinto. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa sopa. Binuksan ang lahat ng ilaw, nakatitig sa kisam. Paulit-ulit na nag-echo sa isip ko ang mga salita ng lalaking iyon. Mas maganda ka pa sa iyong litrato. Saan niya kaya nakita ang litrato ko? Bakit siya masyadong pamilyar sa bahay ko? 3:03 ng madaling araw. Tahimik akong tumayo. Naglakad patungo sa pintuan ng pangunahing silid tulugan. Ang cellphone ni Miguel Santos ay nasa tabi ng kama. Nakababa ang screen. Nag-alinlangan ako saglit. Pumasok ako ng marahan. Kinuha ko ang telepono. Ang password ay ang aming anibersaryo ng kasal. Pagkatapos kong ilagay, na-unlock ang telepono. Tiningnan ko ang kanyang album. Walang laman ang kamakailang tinanggal. Tiningnan ko rin ang kanyang chat logs. WeChat at Yui. Lahat ay normal. Nang malapit ko nang ibaba ang telepono, bigla kong naalala ang sinabi ng lalaki tungkol sa larawan ng kasal. Binuksan ko ang album. Nag-scroll pababa. Hanggang sa 3 buwan ang nakalipas. Noong hindi pa kami nag-aaway. At nakita ko ang isang larawan ko. Ito ay kinunan ng palihim habang nagpapatuyo ako ng damit sa balkonahe. Sa larawan nakasuot ako ng pambahay. Nakatalikod sa kamera at nag-aayos ng damit. Ang oras ng pagkuha ay mga 8 noong araw na yon. Noong araw na yon sinabi ni Miguel Santos na nag-overtime siya sa trabaho. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Nagpatuloy ako sa pag-scroll pababa.
Isa pa ay larawan ko na naghihintay ng parcel sa gate ng subdivision. Isa pa ay larawan ko na namimili sa supermarket. Ang bawat isa ay mula sa palihim na pagkuha. Ang oras ng bawat larawan ay kapag nag-overtime si Miguel Santos. Blanko ang aking isip. Ang mga larawang ito ba ay kuha ni Miguel Santos? O may ibang kumuha at ipinadala sa kanya? Nanginginig kong binuksan ang kanyang WeChat. Hinanap ko ang mga keyword na larawan palihim at B. Wala akong nahanap. Binuksan ko rin ang kanyang IM. Wala rin akong nakitang bakas. Sa sandaling iyon, sa itaas ng screen ng telepono, lumitaw ang isang mensahe sa WeChat. Ang nagpadala ay isang numero na walang pangalan. Ang profile picture ay itim. Ang mensahe ay 3 salita lamang, okay pa ba siya? Muntik nang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa oras na ito, alas negatibo 3 ng umaga. Sino ang magpapadala ng mensahe para itanong kung okay pa siya? Binuksan ko ang chat at nag-scroll pataas. Walang laman ang chat history. Tanging itong bagong mensahe. Hindi sinsave ang mga mensahe ng kabilang panig. Tinitigan ko ang 3 salitang iyon. Libu-libong kaisipan ang sumagi sa aking isip. Ang nisya ba ay tumutukoy sa akin? Bakit tinatanong ng taong ito si Miguel Santos kung okay ako? Anong relasyon nila? Nang nag-aalangan ako kung sasagot ba o hindi, biglang may tumunog sa pinto ng guest room. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa dati nitong pwesto. Nagmamadaling bumalik sa sala. Nagpanggap na nakahiga sa sopa. Lumabas si Miguel Santos mula sa guest room. Pumunta sa banyo. Narinig ko ang tunog ng pag-flush. Pagkatapos ay ang yapak niya pabalik sa guest room. Sa buong proseso, hindi man lang siya tumingin sa sala. Pero alam ko, hindi na ako makapaghintay pa. Kinabukasan ng umaga, sa meeting room ng kumpanya ni Miguel Santos, sina Officer Garcia at Officer Reyes ay nakaupo sa isang gilid ng meeting table. Si Miguel Santos at ang department manager niyang si Manager Villanueva ay nakaupo sa kabilang gilid. Seryoso ang kapaligiran. Ginoong Santos, Manager Villanueva, salamat sa inyong kooperasyon. Batay sa kasalukuyang mga pahiwatig, pinaghihinalaan namin na ang suspect na pumasok sa tahanan ng isang babae kagabi ay maaaring may koneksyon sa inyong kumpanya. Lalo na, maaaring alam niya ang tungkol sa pamilya ni Ginoong Miguel Santos, kasama ang address at ang kalagayan ng inyong pagsasama kamakailan. Nagulat si Manager Villanueva. Agad siyang nagpahayag, opisyal. Paano naman magiging posible yon? Mataas ang kalidad ng aming mga empleyado. At ang personal na impormasyon ng mga empleyado ay mahigpit naming pinoprotektahan. Pinutol siya ni Officer Garcia. At matalim na tumingin kay Miguel Santos. Ginoong Santos, kinuha namin ang maraming TC footage mula sa inyong subdivision at paligid. Natuklasan namin ang isang kahina-hinalang figura na ilang beses naglibot sa ilalim ng inyong gusali bago ang insidente. Mukhang pamilyar siya sa kapaligiran at sa mga posisyon ng sisi. Higit sa lahat, ang amoy ng murang instant coffee na binanggit ni MS Cruz ay katulad ng brand na inihahain sa inyong pantry. Kailangan nating suriin ang mga empleyadong maaaring natanggal kamakailan o may malalaking reklamo o sama ng loob. Bahagyang nanginig ang katawan ni Miguel Santos. Sa paraang halos hindi mapansin. Nag-isip si Manager Villanueva. Yung mga kamakailang natanggal. Noong nakaraang buwan, nag-optimize kami ng isang proyekto. Ang miyembro ng grupo ay si Luis Ramos. Noong panahong iyon, medyo emosyonal siya. Akala niya ay kinuha ng grupo ni Miguel Santos ang mga resource. Kaya't na-cancel ang kanilang proyekto. Dumating pa siya sa kumpanya at nagdulot ng gulo ng 2 beses. Naaktuhan pa ang mga gwardiya. May datos at litrato ba kayo ni Luis Ramos? Pinatakbo ni Manager Villanueva ang computer. Inilabas ang isang file ng empleyado. Ang lalaki sa litrato ay may maikling buhok. Ang mga mata ay medyo malungkot. Matangkad ang pangangatawan. Ibinaling ni Officer Garcia ang tablet kay Miguel Santos. Santos, kilala mo ba ang taong ito? Ayon sa pagtutugma ng malabong sisiye, magkahawig ang pangangatawan. Sa sandaling makita ni Miguel Santos ang litrato, biglang nagsikip ang mga pupil ng kanyang mga mata. Namukha agad na sobrang putla ang kanyang mukha. Nagmumula ang mga pinong butil ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang reaksyon ay halos nagpapatunay ng lahat. Tuyo ang boses ni Miguel Santos. Halos pinilipit mula sa kanyang mga ngipin. Siya yon. Si Luis Ramos. Hindi tumigil si Officer Garcia sa pagtatanong. Bakit niya alam ang eksaktong address ng bahay mo? At alam pa niya na nag-aaway kayo ng asawa mo. Hindi na ito impormasyong malalaman ng isang ordinaryong katrabaho. Tinakpan ni Miguel Santos ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Nagsimulang manginig ng matindi ang kanyang mga balikat. Maliwanag na nagkakaroon ng matinding labanan sa kanyang loob. Tumahimik ang silid ng ilang segundo. Tanging ang huni ng aircon ang naririnig. Tumingin si Manager Villanueva kay Miguel Santos. Saka tumingin sa opisyal. Mainat na sinabi. Dati ay maganda ang relasyon ni Luis Ramos kay Miguel Santos. Parang ilang beses silang kumain ng magkasama. Miguel Santos,
Naaalala kong nag-imbita ka ng mga kasamahan sa opisina sa inyo para kumain, di ba? Noong pagkakataong iyon, pumunta rin si Luis Ramos. Napatigil ang katawan ni Miguel Santos. Mas naging matalas ang tingin ni Officer Garcia. Enra Santos, inimbitahan mo ba si Luis Ramos sa bahay mo? Hirap na tumango si Miguel Santos. Paos ang boses. Noong nakaraang taon, pagkatapos ilunsad ang proyekto, talagang nag-imbita ako ng ilang kasamahan sa trabaho sa bahay para kumain ng hotpot. Dumating si Luis Ramos. Sa sandaling iyon, tuluyan ng lumubog ang puso ko sa kailaliman. Hindi lang pala kilala ng lalaking iyon ako. Pumunta pa siya sa bahay namin. Alam niya ang layout ng bahay namin. Alam niya kung nasaan ang refrigerator. Alam niya kung nasaan ang electrical box sa entrance. Maaaring nag-iwan pa siya ng fingerprints sa bahay namin. Ginoong Santos, bakit hindi mo ito binanggit dati? Sabi mo hindi siya maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa bahay mo sa pamamagitan ng normal na paraan. Ngunit sa totoo lang, nakapunta na siya sa bahay mo. Biglang itinaas ni Miguel Santos ang kanyang ulo, namumula ang mga mata. Hindi ko naalala. Talagang patawarin mo ako. Ang pagkain na yon noong nakaraang taon pa. Mahigit 10 tao ang dumating sa bahay. Paano ko maaalala kung sino ang dumating at hindi? At noong panahong iyon, hindi pa natatanggal si Luis Ramos. At wala akong alitan sa kanya. Paano ko maiisip na siya yon? Tinitigan siya ni Officer Garcia ng ilang segundo. Hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, nagsalita si Officer Reyes. Ginoong Santos, kailangan naming ibigay mo ang contact information ni Luis Ramos. Impormasyon ng address. At anumang alam mong ugnayan niya sa lipunan. Bukod pa riyan, ikaw at siya, maliban sa hapunang iyon. Mayroon pa bang ibang uri ng pakikipag-ugnayan? Halimbawa, ang mga pribadong pagkikita at pag-uusap. Wala. Wala talaga. Matapos siyang matanggal, hindi na namin siya nakontak. Noong pumunta siya sa kumpanya upang manggulo, hindi ako nangahas lumabas. Ang mga seguridad ang umasikaso noon. CJ, sa ngayon, dito na muna tayo sa pagtatanong. Enra Santos, kung may anumang sitwasyon, pakiusap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Manager Villanueva, salamat sa iyong pakikipagtulungan. Ang file ni Luis Ramos, kailangan naming kumuha ng kopya. CJ, alam, makikipagtulungan kami. Nang hapong iyon, sa sala ng bahay ko, nakaupo ako sa sofa. Nakatitig kay Miguel Santos sa kabilang dako. Nakayuko siya. Ang kanyang mga daliri ay walang malay na naghahalo-halo. Parang isang batang nagkasala. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Tahimik ang boses ko. Napakatahimik na kahit ako mismo ay nagulat. Itinaas ni Miguel Santos ang ulo. May mga pulang guhit ang kanyang mga mata. Shirley, hindi ko talaga alam na siya yon. Sumusumpa ako, hindi ko talaga alam. Hindi mo alam? Ngumiti ako ng malamig. Noong nakaraang taon, pumunta siya sa bahay ko. Kumain siya at nakita ang mga litrato ko. At ngayon, habang wala ka, pumasok siya at gustong atakihin ako. Sinasabi mong hindi mo alam. Namula ang mukha ni Miguel Santos. Talagang hindi ko alam. Kung alam ko, paano ko? Paano ko siya hahayaan? Hahayaan siya na ano? Hahayaan siyang lumapit sa akin? O hahayaan siyang makuha ang iyong kahinaan? Anong kahinaan? Ano ang sinasabi mo? Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Kagabi, tiningnan ko ang cellphone mo. Agad na nagbago ang mukha ni Miguel Santos. 3:00 ng madaling araw. May nag-text sa'yo sa WeChat, nagtatanong kung okay pa ba siya. Binigkas ko ang bawat salita ng dahan-dahan. Sino ang taong iyon? Bakit sa oras na iyon siya nagtanong sa'yo? Ano ang napag-usapan niyo dati? Iminulat ni Miguel Santos ang bibig. Ngunit walang lumabas na boses. At ang mga litratong iyon. Sa loob ng cellphone mo. Nakita ko ang mga litratong kinuha ng lihim sa akin. Sino ang kumuha ng mga iyon? Ikaw ba? O may nagpadala sa'yo? Pinagpawisan ng malamig ang noo ni Miguel Santos. Itinaas niya ang kamay at pinunasan ito. Nanginginig ang boses. Shirley, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sumandal ako paatras. Nakaakbay ang mga braso. Magpaliwanag ka. Tumahimik si Miguel Santos ng matagal. Matagal na akala ko hindi na siya magsasalita. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Itinaas ang ulo. Sa kanyang mga mata ay may pagod at pagkawalang pag-asa na hindi ko pa nakikita kailanman. Noong nakaraang taon, para mauna sa isang mahalagang proyekto, lihim kong ginamit ang ilang bahagi ng server ng kumpanya. Labag sa patakaran na gamitin ang computing power para sa hindi nararapat na operasyon. Gustong kumita ng mabilis na pera. Noong panahong iyon, inakala kong perpekto ang plano. Hindi ko inasahan na aksidenteng matutuklasan ni Luis Ramos ang abnormal na datos. Lihim niyang kinopya ang lahat ng talaan ng operasyon at ebidensya. Nagulantang akong tumingin sa kanya. Halos hindi makapaniwala sa aking narinig. Nagpatuloy si Miguel Santos. Dati siyang lumapit sa akin. Binantaan ako na bigyan siya ng pera pampatahimik. O kaya'y isiwalat ang ginawa kong lihim na paggamit ng server ng kumpanya. At pagmimina gamit ang computing power. Ako, wala akong magawa. Kaya't palagi ko na lang itong pinapaantala.
Hindi ko masabi sa'yo. Ang mga litratong iyon. Ang boses ko ay nagsimulang manginig. Ano ang tungkol sa mga litratong lihim akong kinunan? Ibinaba ni Miguel Santos ang ulo. Mas bumaba ang boses. Ito ay. Ipinadala ito sa akin ni Luis Ramos. Ipinadala ito sa akin ni Luis Ramos. Sinabi niya na napansin ka na niya. Sa tingin niya ay napakaganda mo. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga litratong iyon. Maaaring lihim niyang kinunan noong nagkainan tayo. O baka sinundan ka niya pagkatapos. Ipinadala niya sa akin at sinabi na kung hindi ko pa siya bibigyan ng pera, gagawin niya. Ano ang gagawin niya? Hindi ako matingnan ni Miguel Santos. Lalapit siya sa'yo. Ang utak ko ay blanko. Kaya pala nitong 2 buwan, ay nabuhay ako sa panganib. At ang taong katabi ko sa higaan, alam na may nanonood sa akin. Ngunit pumili na manahimik. Kailan mo natanggap ang mga larawang iyon? Narinig ko ang sarili kong boses. Parang galing sa malayo. 2 buwan na ang nakalipas. Pababa ng pababa ang boses ni Miguel Santos. Iyon ay, noong nagsimula tayong mag-away. 2 buwan, eksaktong 2 buwan. Alam niyang may lihim na kumukuha ng litrato sa akin. Alam niyang may nagbabantang darating para sa akin. Ngunit wala siyang sinabi sa akin kahit isang salita. Iniwan niya lang ako sa awayan. Maagang umaalis, gabi umuwi. Iniwan akong mag-isa. Sa bahay na ito na pwedeng pasukin anumang oras. Tumayo ako. At tiningnan siya mula sa itaas. Miguel Santos, alam mo ba? Halos magtagumpay na kagabi ang lalaking iyon. Alam mo ba? Kung hindi ako nagkunwaring natutulog. Kung hindi ako nag-isip ng paraan para magtagal. Kung wala ang buton na pangtawag ng pulis. Ano na kaya ang itsura ko ngayon? Tumingala si Miguel Santos. At umagos ang kanyang luha. Shirley, patawad. Talagang alam ko na mali ako. Akala ko tinatakot lang niya ako. Hindi niya talaga yon gagawin. Hindi ko inakala. Hindi mo inakala. Siyempre hindi mo inakala. Sarili mo lang ang naisip mo. Ang iyong trabaho. Ang iyong kinabukasan. Hindi mo ako naisip kahit kailan. Sa puso mo, isa lang akong piraso na pwedeng isakripisyo. Para ipagpalit sa iyong kaligtasan. Biglang tumayo si Miguel Santos. Hindi iyon totoo, Shirley. Mahal kita. Talagang mahal kita. Ako lang. Masyado lang akong natakot. Ang mahal mo ay ang iyong sarili. Tumalikod ako at nagtungo sa kwarto. Bukas pupunta ako sa abogado para gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Bago yon, ayaw ko nang makita ka. Isinara ko ang pinto ng kwarto. Isinara ko si Miguel Santos sa labas habang sumisigaw siya ng nakatingala. Sa sandaling iyon hindi ako umiyak. Umupo lang ako sa tabi ng kama. Nakatingin sa labas ng bintana sa unti-unting pagdilim ng langit. Sa aking isipan, paulit-ulit kong inaalala ang bawat isa sa nakaraang 2 buwan. Detalye, ang kanyang maagang pag-alis at gabing pag-uwi. Ang kanyang lamig at distansya. Tuwing sasagot siya ng telepono. Ang kanyang pagtatago at pag-iwas. Akala ko hindi na niya ako mahal. Pero ang totoo, siya ay natatakot. Natatakot sa taong nananakot sa kanya. Natatakot na malantad ang kanyang lihim. Natatakot na mawala sa kanya ang lahat. Ngunit ang hindi niya kinatatakutan ay ang mawala ako. Kinabukasan ng umaga. Tumawag si Officer Garcia. Sabi niya batay sa sisi at mga pahiwatig. Natukoy nila ang posibleng pinagtataguan ni Luis Ramos. Nag-set up sila ng operasyon para hulihin siya. Sherry, sa mga panahong ito, kailangan mong mag-ingat. Kahit na tumatakas ngayon si Luis Ramos. Malamang alam niya na nag-report ka na sa pulis. Hindi maitatanggi na maaari siyang maghiganti muli. Mag-aayos kami ng mga tao na magpapatrol malapit sa iyong subdivision. Dapat kang manatiling alerto. Sa gabi, ay lock ang mga pinto at bintana. Kung may anumang kakaiba, agad tumawag sa pulis. Sumagot ako ng, pinatay ko ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana sa kulay abong langit. Maagang umalis si Miguel Santos. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. At ayaw ko ring malaman. Kagabi, nakaupo siya sa sala buong gabi. Narinig ko ang paminsan-minsang paghinga niya. Narinig ko ang boses niya sa telepono. Narinig ko ang mga yapak niya na naglalakad pabalik-balik. Ngunit hindi ako lumabas. Ayaw ko pa malaman kung sino ang tinatawagan niya. 3:00 ng hapon. Tumunog ang aking telepono. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Nag-alinlangan ako saglit. Sinagot ko pa rin. Ikaw ba si Snow Woman? Ako si Officer Garcia. Nahuli na si Luis Ramos. Biglang tumibok ang puso ko. Nahuli. Saan siya nahuli? Sa isang rental na bahay sa labas ng bayan. Bakanting kwarto ng kaibigan niya. Natutulog pa siya nang bigla kaming pumasok. Walang paglaban. May bahid ng ginhawa sa boses ni Officer Garcia. Ligtas ka na. Susunod ay ang pagtatanong. Ipapaalam sa iyo kung may pag-unlad. Salamat, Officer Garcia. Binaba ko ang telepono. Huminga ng mahaba. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Sa aking puso ay wala ang inaasahan. Napakiramdam ng kaginhawahan. Nahuli ang lalaking iyon.
Ngunit ang sugat na naiwan sa puso ko ay hindi madaling gumaling. Makalipas ang 3 araw, muling tumawag si Officer Garcia. Sinabi niyang inamin na lahat ni Luis Ramos. Ipinaalam sa akin ni Officer Garcia ang buong katotohanan ng kaso. Si Luis Ramos ay dating kasamahan ni Miguel Santos. Pagkatapos matanggal nagtatanim siya ng galit. Noong una gusto lang niya, gamit ang ebidensya ng krimen ni Miguel Santos na hawak niya, mangikil ng pera. Ngunit palaging nagpapaliban si Miguel Santos. Ayaw sumuko. Nang walang resulta ang pangungikil, nakaisip si Luis Ramos ng mas matinding plano. Pumasok sa bahay ko. Halayin ako at kuhanan ng litrato at video. Upang tuluyang makontrol si Miguel Santos. Pilitin siyang sumunod. Tumigil sandali si Officer Garcia pagkatapos ay nagpatuloy. Noon pa man, nang minsang pumunta kami sa isang restaurant. Napansin niya ako. Pagkatapos, palihim niya akong sinundan ng ilang beses. Kinunan niya ng litrato ang mga panliligalig sa akin. Nalaman niya na nasa Cold War kami ni Miguel Santos. Alam din niya ang tungkol kay Miguel Santos. Madalas mag-overtime sa trabaho. Alam niya na sa gabi, ako lang mag-isa sa bahay. Upang maisakatuparan ang plano. Naghintay si Luis Ramos ng mahigit kalahating buwan. Sa istruktura ng aming gusali. Eksaktong lokasyon ng mga surveillance camera. At ang oras ng pagpapatrolya ng mga security guard. Ay lubos niyang naunawaan. Habang pinakikinggan ang mga salitang ito, mahigpit kong hinawakan ang aking telepono. Ang aking mga daliri ay napakalamig. Tila naubos ang lahat ng lakas sa aking katawan. Sinabi pa ni Officer Garcia. Binanggit ni Luis Ramos sa kanyang pag-amin. Noong gabing iyon, plano niyang kumuha ng video pagkatapos magtagumpay. Pagkatapos ay gagamitin ang video para takutin si Miguel Santos. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging mahinahon ako. Buong oras ay sadyang nagpapahaba ako ng oras. At palihim kong pinindot ang alarm button. Ito ay lubos na lampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya naisip. Isang babae na mukhang mahina at marupok. Sa napakahirap na sitwasyon ay magkakaroon ng ganoong tapang. Hindi ko napigilan ang mapait na ngiti. Talaga bang matapang ako? Sa totoo lang, hindi. Nasa walang hanggang kawalan ng pag-asa lamang ako. Ginagawa ang lahat upang maghanap ng kahit isang pagkakataon ng buhay. Iyon ay ang pagnanais na mabuhay na nakaukit sa buto. Sumuporta sa akin upang malampasan ang panahon ng takot. Sa wakas, sinabi sa akin ni Officer Garcia. Ang kaso ay halos malinaw na. Si Luis Ramos ay kakasuhan ng iligal na pagpasok sa tahanan. Tangkang panggagahasa. Pananakot at panghihingi ng pera at iba pang mga krimen. Isasampa ang kaso. Sa susunod, maaaring kailanganin kong tumestigo sa korte. Sa oras na yon, abisuhan ako ng pulisya ng maaga. Ako mismo ay sumang-ayon. Sinabi ko kay Officer Garcia ang salamat. Sa aking puso may bahagyang kaginhawahan. Ngunit may natitira pang madilim na ulap na mahirap tanggalin. Pagkatapos ibaba ang tawag. Umupo akong mag-isa sa walang laman na sala. Nakatingin sa bintana sa unti-unting paglubog ng araw. Hindi bumalik si Miguel Santos sa loob ng ilang araw. Hindi ko rin siya kinontak. Inihanda na ng abogado ang kasunduan sa diborsyo. Naghihintay na lang na pirmahan niya. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng subpoena mula sa hukuman. Upang tumestigo bilang saksi. Umagang iyon, maaga akong nagising. Nag-apply ako ng light makeup. Nakasuot ako ng formal na itim na damit. Bago lumabas, tumayo ako sa harap ng salamin at matagal na tiningnan ang sarili. Ang babae sa salamin ay may pagod na mga mata. Ngunit payapa. Hindi na siya ang babaeng nagising sa takot sa gitna ng gabi. At nagkunwaring natutulog lamang. Sa hukuman, muli kong nakita si Luis Ramos. Nag-ahit siya ng ulo. Nakasuot ng jersey. Ang kanyang mga mata ay nanatiling madilim. Nang magtagpo ang aming mga tingin, umiti siya sa akin ng bahagya. Ang ngiting iyon ay nagpalamig sa aking likod. Si Officer Garcia, bilang saksi, ay unang humarap sa korte upang ilarawan ang insidente at ang pag-aresto. At pagkatapos ako naman. Lumapit ako sa kinaupuan ng saksi. Hinarap ang hukom at ang hurado. Salita sa salita. Isinalaysay ko ang lahat ng nangyari ng gabing iyon. Ang aking boses ay mahinahon. Hindi nanginginig. Para bang nagkukwento ng kwento ng ibang tao. Pagkatapos kong magsalita, nagsimulang mag-cross-examine ang abogado ni Luis Ramos. Elas Cruz, sinabi mo na ng gabing iyon ng insidente. Palagi kang nag-aantala ng oras. At nagkunwari pa na ang akusado ay asawa mo. Pinaalis mo siya upang kumuha ng tubig at tuwalya. Tama ba? Naisip mo ba na ang mga pag-aantala mong ito ay maaaring magalit sa akusado? At magresulta sa mas matinding karahasan laban sa iyo. Tiningnan ko siya at mahinahong sinabi. Naisip ko yon. Ngunit kung hindi ako umantala, hindi humingi ng tulong, hindi ako makakatayo dito ngayon. Nagpaus ang abogado. Ang pindutan ng alarma na pinindot mo, ay alam mo na ang lokasyon noon pa. O natuklasan mo lang ito ng biglaan. Ay in-install ng property management noong nakaraang taon ng sabay-sabay.
Sabi ay para maiwasang mawala ang mga matatanda at bata. Hindi ko ito pinansin noon. Hindi inaasahan na sa huli ay nailigtas ako nito. Tumango ang abogado. Hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ng pagdinig, tumayo ako saglit sa pasilyo sa labas ng hukuman. Lumabas si Miguel Santos mula sa kabilang gilid. Nang makita ako, bahagyang tumigil ang kanyang mga hakbang. Siya ay pumayat ng husto. Nakalubog ang kanyang mga mata. Magulo at miserable ang kanyang itsura. Nang makita ako, ibinuka niya ang kanyang bibig. Magsasabi sana ng isang bagay. Lumingon ako at naghanda ng umalis. Shirley. Tinawag niya ako mula sa likuran. Tumigil ako sa aking mga hakbang. Ngunit hindi ako lumingon. Ako. Pumirma ako sa kasunduan sa diborsyo. Sa kumpanya naman, formal na akong tinanggal. Maaaring kasuhan ako ni Luis Ramos dahil sa maling paggamit ng resources ng kumpanya. Maaaring makulong ako. Hindi ako nagsalita. Alam ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Shirley, nagkasala ako sa'yo. Hindi ko dapat itinago sa'yo. Hindi ko dapat inilagay ka sa panganib. Kung maaaring bumalik ang oras, tiyak na hindi ko ito gagawin. Hindi babalik ang oras. Pinutol ko siya. Mahinahon ang boses. Miguel Santos, mula ngayon, tayo ay mga estranghero na. Sa susunod na magkita tayo sa kalye, hindi na kailangan bumati. Humakbang ako pasulong. Pumasok sa sikat ng araw. Sa likuran ko ay si Miguel Santos. Na bumagsak ang tuhod at umiyak ng husto. Makalipas ang isang buwan, lumipat ako palabas ng subdibisyong iyon. Umupa ng maliit na apartment sa kabilang dulo ng lungsod. Nagpalit ako ng trabaho. Nagpalit ako ng numero ng telepono. Nagbago pa ng gupit. Tuwing gabi bago matulog. Paulit-ulit kong sinusuri ang kandado ng pinto. Siguraduhin nakalock ang chain ng pinto. Minsan nagigising sa gitna ng gabi. Automatikong hinahawakan ng tabi. Kumpirmahing walang tao. Ang bangungot noong gabing iyon. Parang malalim na peklat na nakaukit sa puso ko. Pero sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong magpatuloy. Minsan naaalala ko ang gabing iyon. Naaalala ko si June na may dalang flashlight. Nakatayo sa pintuan. Naaalala ang yabag ng guard na pumasok sa kusina. Sumunod ang mga tunog mula sa malayo palapit. Ang mga tunog na iyon, ang mga larawang iyon, lahat ay naging hindi matanggal na marka sa buhay ko. Pero buhay pa ako. Sapat na iyon. Pagkalipas ng 2 buwan, natanggap ko ang desisyon ng korte. Si Luis Ramos ay nahatulan ng 15 taong pagkabilanggo. Binawian ng karapatang pampolitika sa loob ng 5 taon. Si Miguel Santos, dahil sa maling paggamit ng resources ng kumpanya, nahatulan ng 1 taon at 6 na buwang pagkabilanggo. Probasyon sa loob ng 2 taon. Nakaupo ako sa maliit na apartment na bagong inupahan. Tinitigan ko ang dokumento ng hatol. Matagal ko itong tiningnan, napakatagal. Maganda ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Dumadaan sa salamin at bumubuhos sa sahig. Mainit at maaliwalas. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Binuksan ko ang bintana. Humina ako ng malalim. Sa kalye sa ibaba, maraming taong naglalakad. Maraming sasakyan at tao. May mga naghihintay ng bus. May nagmamadaling naglalakad na may dalang basket ng gulay. May batang nagbibisikleta. Paliko-liko ang takbo. Lahat ay normal. Parang hindi nangyari ang masamang panaginip. Isinuot ko ang aking jacket. Lumabas ako ng bahay. Sumali ako sa maraming tao. Nawala sa ingay ng lungsod.